Tahimik ang liwanag ng hapon habang dumarating ang delegasyon mula sa Peru sa makasaysayang mga pintuan ng Vatican. Isa-isang bumaba sa minibus ang matatanda, may dalang baston, may hawak ang braso ng kaibigan, may lumilingon-lingon na parabang ayaw kalimutan kahit isang hibla ng sandali. Lahat sila ay lampas na sa ika-60 taon, at bawat isa'y may dalang bigat ng panahon, alaala, at mga panalangin na hindi na nasambit. May misa tayo sa kapilya, anang madre na sumalubong sa kanila. Banayad ang kanyang boses, ngunit may kahulugan ang bawat salita. Hindi ito misa ng karangyaan. Ito ay misa ng pasasalamat. At siguro, misa ng pamamaalam. Tahimik ang lahat. Ang ilan ay numiti ng manipis. Ang iba na may tumangulang at humawak sa dibdib, wari sinasabi sa Diyos na handa na silang makinig. Sa loob ng maliit na kapilya, ang marmol ay malamig ngunit ang hangin ay malambing. Ang mga bintana ay pininturahan ng makukulay na salamin na sinasala ang araw sa ginto at bughaw. Parang tumigil ang mundo. Walang flash ng kamera, walang tunog ng telepono. Tanging mga yapak ng mga sapatos na may edad ang naririnig. Nagsimula ang misa. Tahimik. Mataimtim. Walang sermong mahaba. Walang chore na rumaragasa. Isa lamang organong humihinga sa likuran, at isang tinig ng lalaking matanda na pumuno sa espasyo, tulad ng liwanag ng kandila, mahina ngunit hindi maaaring baliwalain. Nang matapos ang komunyon, hindi agad lumapit si Pope Leo XVI sa altar upang magbigay ng huling basbas. Sa halip, nanatili siya sa kanyang lugar. Tahimik. Nakatanaw. Nagkatinginan ang mga madre sa likuran. Wala sa schedule ito. Dahan-dahang tumayo si Pope Leo XVI. Ang kanyang puting sutana ay bahagyang humahaplos sa sahig. Lumapit siya sa gitna ng altar, tumingin sa grupo at mumiti, hindi tulad ng isang leader ng simbahan, kundi gaya ng isang lolo na may itinatagong kwento. Mga kapatid ko mula sa Peru, ani Pope Leo XVI, salamat sa inyong paglalakbay. Hindi ko kayo tatawagin sa harapan. Hindi ko rin kayo pagsasalitain. Ang nais ko lamang ay makinig kayo. Isang beses lang. Mula sa puso ko. Tahimik ang lahat. Wala ni isang ubo. Wala ni isang galaw. Matagal ko nang pinangarap ang araw na ito, patuloy niya. Ngunit hindi ko alam na ito ang magiging sandali. May isa sa mga matatanda, si Senora Carmen, na palaging masayahin, ang napatingin sa kaibigan niya at bahagyang kinurot ito sa braso. Sabi ko sa iyo may mangyayaring kakaiba ngayon, pabulong niyang sabi. Naglakad ang papa mula sa altar patungo sa harap ng mga bangko kung saan naroon ang mga bisita. Tumigil siya sa gitna, huminga ng malalim at umupo sa isang simpleng upuan. Ngayong araw, anya, hindi ako Santo Papa. Isa akong taong higit sa 80 taon. Isa akong matandang lalaki na natutong makinig sa katahimikan. Naramdaman ng mga naroroon na hindi ito ang uri ng pag-uusap na madalas nilang marinig mula sa simbahan. May iba sa tinig ni Pope Leo XVI, may bahid ng pagod, pero higit doon, may malalim na lambing na tila niyayakap ka kahit malayo siya. Hindi ko kayo iniimbitahan para makinig sa sermon, dagdag niya. Nais ko lang kayong samahan. Kayo na lumakad na ng malayo. Kayo na minsan ay iniwan ng panahon. Kayo na iniisip ng mundo na tapos na. Hindi pa kayo tapos. Napayo ko si Don Guillermo, dating guro, na laging tahimik. Ang mga salitang iyon ay parang sumundot sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na isang papa ang magsasabi sa kanya niyon. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang natitira sa akin, pagpapatuloy ni Pope Leo XVI, pero sigurado ako sa isa, gusto kong gamitin ang mga araw na iyon para magsabi ng mga bagay na madalas hindi natin nasasabi. At kung papayagan niyo ako, magsisimula tayo ngayon. Ang huling sinambit niyang iyon ay hindi isang paanyaya, ito'y isang pagyakap. Isang pinto na unti-unting bumukas. Ang lahat ay nakatuon sa kanya. Walang nakatingin sa relo. Walang gustong matapos ang sandali. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkukumpisal ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang lalaki sa mundo, hindi bilang leader ng simbahan, kundi bilang isang anak ng Diyos na minsang nadapa, na laging naghanap, at ngayon, nais lamang magbahagi. Walang umalis. Nang ang huling nota ng organ ay tumahimik at ang amoy ng insenso ay nanatili pa sa hangin, ay nanatili rin si Pope Leo XVI, nakaupo pa rin, nakayuko, tila nakikinig sa isang tinig na hindi naririnig ng iba. Ang mga madre sa gilid ng altar ay nagsimulang magligpit ng mga aklat,
Ngunit dahan-dahan din silang tumigil, na para bang may naramdaman silang kakaiba sa katahimikan. Ang mga bisita mula sa Peru, bagamat hindi formal na inanyayahan na manatili, ay hindi rin gumalaw. Isa-isang nagtama ang kanilang mga mata, mga tingin nagtatanong, may susunod pa ba? Tumayo ang Papa. Hindi mabilis. Hindi rin mayabang. Tumayo siyang para bang ito ay bahagi ng isang ritual na banal at personal. Walang basbas, walang korona, walang koro. Isang matandang lalaki lang, may dalang paningin na hindi lamang sa mata ng gagaling. Naglakad siya, hindi patungo sa likod, kundi pababa ng altar, patungo sa kanila. Huminto siya ilang hakbang mula sa unahan. Doon, sa gitna ng marmol na daan, sa gitna ng mga bangkong may pinal na balat, tumingin siya sa bawat isa. Isa-isa. Dahan-dahan. Tulad ng isang amang naghahanap ng kanyang mga anak sa isang maingay na silid-aralan. May oras pa ba kayo? Tanong niya. Walang mikropono pero narinig siya ng lahat. Isang maikling pagtawa ang sumingit sa gitna ng katahimikan, galing sa isang matandang lalaking may baston na nakatukod sa dalawang tuhod. Para sa inyo, Papa, laging may oras, sabi nito. Pumalakpak ang ilan sa kanilang puso, bagamat walang gumalaw. Ang tanong ay retorikal, ngunit ang sagot ay totoo. Maganda, ani Pope Leo XIII. Dahil gusto ko lang makipag-usap. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng aisle, hindi sa luklukan ng obispo o sa trono ng kapilya. Umupo siya sa pinakasimpleng silya sa tabi ng haligi, at sumandal. Hindi ako nagdala ng papel. Wala akong talumpati. Hindi ito panayam. Ito'y usapan. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kanyang balikat, at kahit anino lang ang bumalot sa kanyang mukha, ramdam ng lahat ang sinseridad. Nakatanggap ako ng napakaraming sulat mula sa mga katulad ninyo. Mga taong hindi na bata. Mga taong hindi rin madalas tanungin kung anong nararamdaman nila. Ang mundo ay abala sa kabataan. Sa bilis. Sa lakas. Sa bagong bagay. Tumigil siya. Humugot ng hininga at tumingin sa kisam ng kapilya na parang may iniisip na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Pero paano naman kayo? Tanong niya. Kapag kayo ay mag-isa na sa bahay. Kapag tapos na ang misa. Kapag ang katawan ay mabigat. Kapag ang mga anak ay may sarili ng mundo. Sino ang nakikinig sa inyo? Ang tanong ay humampas hindi lang sa tenga kundi sa puso. Marami ang napayuko. Ang iba'y napapikit. Si Senora Lourdes, dating mang-aawit ng simbahan sa Lima, ay napisil ang rosaryo sa kanyang palad. Nais kong kayo naman ang pakinggan ngayon, patuloy ng Papa. Hindi ko hinihingi na magsalita kayo sa harap ng lahat. Alam ko kung gaano kahirap ang ganon. Ngunit pakinggan natin ang isa't isa. Pakinggan niyo ako at makinig ako sa inyong katahimikan. May isang matandang lalaki sa likuran, si Mateo, na kanina pa nanginginig ang tuhod, ang bahagyang itinuwid ang likod. Dati siyang karpintero. Hindi siya sanay sa mga salita ng simbahan. Ngunit ngayong araw, may naintindihan siyang hindi nasusulat. Ang Papa ay ngumiti at tumango. Marami akong gustong ibahagi. Ngunit hindi ako magtuturo ngayon. Wala akong itinuturong doktrina. Ang gusto ko lang ay magsalita gaya ng isang matagal ng kaibigan na matagal niyong hindi nakita. Nagpalitan ng mga ngiti ang ilang matanda. Ang kanilang tensyon ay dahan-dahang natutunaw. Parang may malamig na hangin na sumisingit sa kanilang pagod na balikat. Isa sa mga madre ay hindi na nakatiis at umupo rin, sumali sa katahimikan. Ito ang unang beses sa mahabang panahon, dagdag ng Papa, na may grupo ng matatanda na sama-samang lumipad mula sa isang malayong lugar, hindi para humingi, hindi para sumikat, kundi para manalangin. At sa panahong lahat ay mabilis, kayo ay dumating ng dahan-dahan. At sa mundong lahat ay sumisigaw, kayo ay nanatiling tahimik. Napakahalaga niyan. May isang hikbi sa ikatlong hanay. Hindi iyak ng lungkot, kundi ng pagkabigla. Parang biglang narinig ng kanyang kaluluwa ang tinig na matagal na nitong hinanap. Hindi ko alam ang inyong mga pangalan isa-isa, sabi niya, pero gusto kong sabihin ito, kayo ay mahalaga. Sa edad niyo, hindi kayo naging kulang. Kayo ay naging buo. Hindi kayo palamuti sa lipunan, kayo ang ugat. At walang puno na mabubuhay kung hindi dahil sa ugat. Nagpalakpakan ang mga puso. Walang tunog pero malakas ang alon. Ngayon, dagdag niya, nais kong magsimula ng isang bagay. Hindi ito sermon. Hindi ito lecture.
Gusto ko lang sabihin sa inyo ang mga natutunan ko. Mga bagay na hindi ko nabasa sa libro, hindi ko natutunan sa unibersidad, kundi sa pakikisalamuha sa mga taong katulad ninyo. Itinungo niya ang ulo. Huminga ng malalim. Tila may binubunot sa kanyang puso. Handa na ba kayo? Tanong niya sa katahimikan. Isa-isang tumango ang mga ulo. Ang ilan ay tahimik na tumingin sa kisame, ang iba sa kandila. Si Senora Carmen ay sumandal sa bangko at mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asang matagal nang hindi niya naramdaman. Salamat, bulong ng Papa. At doon, sa gitna ng isang kapilyang batbat ng mga dasal ng maraming siglo, sa gitna ng mga katawan na pinatanda ng panahon ngunit pinalalim ng pananampalataya, ay nagsimula ang isang pag-uusap na hindi planado, hindi scripted, ngunit totoo. Tulad ng araw, tulad ng hangin, tulad ng Diyos na dumarating kapag walang sinuman ang umaasa. Tahimik ang kapilya. Ang uri ng katahimikan na hindi bakante kundi buhay, parang ang mga pader mismo ay nakikinig. Sa gitna nito, si Pope Leo XVI ay nanatiling nakaupo sa kanyang simpleng upuan, nakaharap sa mga bisita. Walang papel sa kanyang kamay. Tanging ang kanyang edad at puso ang dalang tagapagsalita. Marami sa inyo, anya habang dahan-dahang tumitig sa bawat mukha, ay may iniinda na sa katawan. May pananakit sa tuhod, sa balikat, sa likod. May hirap sa paglalakad, may kalawang sa galaw. Hindi na rin kasing bilis ang pag-iisip minsan, hindi ba? Minsan, nakaupo lang tayo at tanong ng tanong sa sarili, ano nga ba ang ginagawa ko kanina? May mahinang tawanan sa likod. Si Don Guillermo, na palaging tahimik, ay biglang napangiti. Araw-araw, bulong niya. Ngunit muling bumigat ang tinig ng Papa, hindi sa bigat ng damdamin, kundi sa lalim ng pag-unawa. Pero hindi lang ang katawan ang tumatanda, wika niya. Ang kaluluwa rin ay napapagod. Tumigil siya sandali. Lumingon sa bintanang may batik-batik na salamin. Ang liwanag na sumasala sa loob ay nagbigay ng ginto sa paligid. Hindi natin laging nakikita. Pero nararamdaman natin. Yung pagbangon sa umaga na parang walang dahilan. Yung pakiramdam na kahit anong dasal, parang walang tugon. Yung tahimik na tanong sa gabi, ito na ba ang natitirang bahagi ng aking buhay? Walang umimik. Si Senora Lourdes ay bahagyang nagpahid ng mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakakilala. Parang may nagsalita ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ngunit nais kong sabihin ito, patuloy ni Pope Leo XVI. Ang pagtanda ng kaluluwa ay hindi kabawasan. Ito ay panibagong wika. Bumaling siya kay Senora Carmen, na tila nakaramdam ng pansariling pagtawag. Ang isang puso na minsang nawasak at muling bumuo ng sarili ay mas matatag kaysa sa pusong hindi kailanman pumutok. Ang isang kaluluwang nasaktan ngunit muling nagmahal, iyon ay banal. May ibinulong si Mateo sa katabi niyang si Esperanza, isang dating guro sa probinsya. Parang alam niya ang buhay ko, anya, at napangiti si Esperanza na may bahid ng luha sa mata. Maraming nagsasabi, sabi ng Papa, na ang pagtanda ay paghina. Hindi ako sang-ayon. Ang pagtanda ay paglilinaw. Sa edad natin, hindi na tayo nabubuhay para patunayan ang sarili. Nabubuhay tayo para makaalala kung sino talaga tayo. Nagpatuloy siya, mas dahan-dahan na ngayon, parang hinahaplos ang hangin gamit ang kanyang tinig. Sa kabataan, tayo'y abala sa paggawa. Sa gitnang edad, abala sa pag-abot. Ngunit sa katandaan panahon na ito ng pagdama. Hindi mo kailangang tumakbo. Hindi mo kailangang laging magtagumpay. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa nararamdaman mo. Itinungo niya ang ulo sa kamuling tumingala. Kaya ang una kong mungkahi, anya, ay ito, huwag patigasin ang puso. Nagtama ang mga mata nila ni Senora Lourdes. Alam ko, mahirap. Minsan, may nagsara ng pinto. Minsan, may hindi na bumalik. Minsan, ang mga alaalay masakit. Pero huwag mong hayaang maging bato ang puso mo. Dahil ang pusong matigas ay hindi na marunong makinig. Pumikit siya ng ilang segundo, tapos ay huminga ng malalim. May mga taong aalis. May mga panalangin na tila walang sagot. May mga sakit na hindi gumagaling. Pero ang pusong bukas ay laging may lugar para sa Diyos. Tahimik ang kapilya, ngunit may isang klase ng tunog na naroroon, ang pintig ng mga pusong biglang muling lumambot. Nakakalimutan natin na ang pagtanda ay hindi lang tungkol sa pagkawala, sabi pa ng Papa. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap. Sa pagkilala. Sa paglaya.
Tumayo siya, marahang tinungo ang gitna, ngunit hindi sa altar, sa gitna mismo ng mga tao. Kung narito ako bilang isang guro, anya, hindi para magturo ng doktrina. Nandito ako upang ipaalala, kayo ay may kahulugan pa rin. Kayo ay mahalaga hindi sa kabila ng inyong edad, kundi dahil sa inyong edad. Nakangiting napahawak si Esperanza sa kanyang dibdib. May hindi niya inaasahang init na dumaloy sa kanya. Parang yakap mula sa malayo, na hindi mo nakita pero naramdaman mo. Naranasan ko na rin, dagdag ni Pope Leo XVI, yung mga umaga na parang wala ng bago. Yung dasal na parang binato mo lang sa hangin. Pero sa bawat ganyan, may panibagong paanyaya, huwag mong iwanan ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan ang halaga mo. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para magbigay ng basbas, kundi parang sinasabi, tama na muna dyan. Huminga tayo. At lahat ay tila sabay-sabay na huminga. Ngayon, wika niya, nagsisimula pa lang tayo. Tahimik pa rin ang kapilya, ngunit may ibang uri na ngayon ang katahimikan. Hindi na ito simpleng pag-aabang, ito'y paglalim. Lahat ng naroon ay tila unti-unting nilulubog ang sarili sa mga salitang binigkas ni Pope Leo XVI. Bawat isa ay hawak-hawak na ang sariling alaala. Bawat isa ay parang kinakausap sa isang wika na hindi sinasabi ng labi kundi ng puso. Tumayo ang papa sa gitna ng kanilang mga bangko. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay parang may pakiramdam, may intensyon, may bigat ng dekada. Nang makapwesto sa gitna, tumingin siya sa paligid, saka nagsalita muli, mas banayad, mas malapit. May isa pa akong gustong ibahagi sa inyo, wika niya. Isang bagay na hindi palaging kayang pag-usapan sa mga misa, pero palaging nararamdaman sa mga gabi. Ang kapatawaran. May mga sumulyap sa isa't isa. Hindi dahil sa duda, kundi dahil sa biglaang pagkakakilala sa paksa. May mga mata na nagbago ang liwanag. May mga palad na biglang tumikom. Alam kong marami sa inyo ang may mga sugat na hindi na nasusugatan, pero nananatiling naroon, patuloy ni Pope Leo XVI. Hindi na ito dumudugo, ngunit kapag inalala, parang may kirot pa rin. At minsan, mas masakit pa nga iyon kaysa sa mga bagong dalos. Pumikit siya sandali, at ang bigat ng kanyang hininga ay halos marinig ng lahat. Bata pa ako nang una kong marinig ang linyang patawarin mo na. Noon, akala ko, simpleng salita lang iyon. Pero habang tumatagal, habang dumarami ang taong nasasaktan at nasasaktan ako, napagtanto kong ang kapatawaran ay hindi palaging paglimot. Hindi ito pagwawalang bahala. Humakbang siya ng isa pang beses. Lumingon sa kaliwa, kung saan naroon sina Don Guillermo at Senora Carmen. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot, sabi niya. Ito ay ang pagpapakawala. Hindi mo kailangang burahin ang alaala para mapatawad. Kailangan mo lang bitawan ang bigat nito. Ang tanong ay, hanggang kailan mo dadalhin ang batong iyon sa dibdib mo? May isang matandang babae sa likuran, si Rosario, na matagal nang hindi umiiyak. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay dumaloy ang luha sa kanyang pisngi nang hindi niya namamalayan. Isang pangalang matagal na niyang hindi binibigkas ay biglang bumalik sa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, alam niyang iyon ang taong kailangan niyang patawarin. Hindi ko kayo hinihikayat na maging martir, dagdag ng papa. Hindi ko sinasabing kalimutan ang lahat ng nangyari sa inyo. Ang sinasabi ko, baka oras na. Oras na para huminga ng mas malalim. Oras na para magaan ang loob. Oras na para palayain ang sarili. May mahinang bulong ng dasal mula sa gitna ng grupo. Wari may nag-umpisang makipag-usap sa Diyos sa sariling paraan, gamit ang sariling wika, mula sa sariling sugat. Alam ninyo, patuloy ni Pope Leo XVI, napansin ko na ang mga taong pinakamatagal magpatawad ay hindi masamang tao. Kadalasan sila ang pinakamabubuti. Sila ang nasaktan nang hindi nila alam kung bakit. Sila ang iniwang walang paliwanag. Sila ang nagsara ng puso, hindi dahil sa galit, kundi sa proteksyon. Tumahimik siya. Tumitig sa kisam, at pagkatapos ay sa isang bintanang may larawan ni San Pedro. Ako man, ilang taon din bago ko natutunang palayain ang ilang sakit. Akala ko noon, ang pagkapit sa sakit ay pagpapakatotoo. Pero mali pala ako. Ang totoo, ang tunay na lakas ay hindi nasa pagtitiis ng bigat. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang sabihing tama na. Ayoko nang dalhin ito. Isang madre sa gilid ang marahang napaluha, hindi dahil sa sermon, kundi sa alaala ng sarili niyang ama, isang sugat na matagal na niyang iniwasang usisain.
Si Pope Leo Rasi ay tila nagsasalita para sa lahat ng taong hindi niya nakilala, ngunit alam niyang nagbitbit ng pare-parehong bigat. Kapag natuto tayong magpatawad, anya, ang unang nabubuhay muli ay ang ating sarili. Ang kaluluwa ay parang hardin. Kung panay galit at hinanakit ang nandyan, paano usbong ang pag-asa? Paano lalago ang kapayapaan? Lumingon siya kay Mateo, na noon ay tahimik na nakatitig sa sahig. Mateo, bulong niya, marami kang naitayo sa buhay mo, pero baka panahon na ring iwan ang mga pader na nagtago sa iyo mula sa sakit. Nagkagulatan ang grupo. Paano niya alam ang pangalan ni Mateo? Ngunit hindi ito himala. Ang pagtingin niya ay hindi base sa datos. Ito'y bunga ng panalangin, ng pakikinig, ng pagkaunawa. Ang katawan natin, patuloy niya, ay pwedeng humina. Pero huwag nating hayaang ang kaluluwa ay manatiling nakakadena sa kahapon. Patawarin mo ang hindi bumalik. Patawarin mo ang hindi nagpaliwanag. Patawarin mo ang sarili mo sa mga hindi mo nagawa. At sa bawat patawad, bigla kang gagaan. Muli siyang umupo. Hindi para magpahinga, kundi upang tumigil at hayaang manahimik ang kanyang mga salita. Tahimik ang paligid, ngunit ang bigat ng emosyon ay bumabalot na sa hangin. Ngayon, anya, hindi ko kayo tatanungin kung sino ang dapat ninyong patawarin. Hindi ko rin hihilingin gawin niyo ito ngayon. Pero sana, sa susunod niyong panalangin, maisip niyo ang taong iyon. At sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, turuan mo akong pakawalan ito. Tumayo siya, dahan-dahan, at tumingin muli sa lahat. Hindi madaling gawain ang magpatawad. Pero ito ang pinakamatapang. Mas matapang kaysa sa giyera. Mas matapang kaysa sa pagbitaw ng lahat. Dahil ito ang tanging paraan para maranasan ang tunay na kapayapaan. Tahimik pa rin ang lahat. Walang aplauso. Walang salita. Tanging ang isang paglalim ng paghinga mula sa iba't ibang dako ng kapilya, tila sabay-sabay na bumitaw ang ilang kaluluwang matagal nang nakakulong. Maraming salamat sa pakikinig, bulong ng Papa. At kung hindi pa ngayon, ayos lang. Pero kapag handa ka na, patawarin mo. Para sa'yo. Hindi pa rin umalis ang sinuman. Wala ring nagsalita. Ang huling mga salita ni Pope Leo Rasiu ay nananatiling umaalingaw sa loob ng mga dibdib, parang huni ng kampanang hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ang kapilya ay tila huminga, at kasabay nito, ang mga naroroon ay muling naupo ng mas maayos, parang handang makinig muli, hindi sa isang papa, kundi sa isang kaibigan na may hinahawakang lihim. Muling nagsalita si Pope Leo Rasiu, mas malambot, mas tahimik pa kaysa kanina. Gusto kong kausapin kayo tungkol sa isang bagay na halos lahat sa atin ay ginagawa, pero kakaunti ang talagang nakakaunawa. Umikot ang tingin niya sa buong silid. Panalangin. May mga mata na napailing. May iba na napangiti, ngunit hindi ngiti ng panunuya, ngiti ng pagkakakilala. Totoo nga naman. Lahat ay nagdarasal. Ngunit paano nga ba talaga? Marami sa atin ang lumaki sa pagdarasal dahil itinuro ito ng ating mga magulang, guro, pari. May formula, may orasyon, may oras. At totoo, mahalaga ang mga yon. Ngunit habang ako'y tumatanda, anya, napagtanto ko na may isang uri ng panalangin na mas malalim kaysa sa lahat ng sinabi sa aklat. Lumapit siya ng kaunti sa isang hanay ng mga bangko at naupo sa mismong gilid ng kahoy, para bang parte na siya ng grupo. Isang gabi, simula niya, ako ay nagising bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ako makatulog. Walang sakit, walang kaba. Pero may bigat. Ang puso ko'y parang puno ng tanong. At sa dilim ng kwartong iyon sa loob ng Vatican, napaupo ako sa kama. Tapos hindi ko alam kung bakit pero may mga salitang lumabas sa labi ko. Walang rosaryo. Walang Ama Namin. Walang Ave Maria. Ang sabi ko lang ay, Panginoon, nandito pa ako. Huwag mo akong iwan. Napasinghap si Esperanza, tahimik. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil yon din ang dasal niya kagabi, ngunit hindi niya sinabi sa kahit kanino. Hindi ko inaasahan, patuloy ng Papa, pero pagkatapos kong sabihin yon, para akong nilukob ng isang katahimikan na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang ang buong kwarto ay yumakap sa akin. Wala akong nakita. Wala akong narinig. Pero alam kong may nakikinig. Pumikit siya. Sa kanyang pagkakaupo, ang kanyang dalawang kamay ay magkasamang nakapatong sa tuhod. Isang posisyon ng kapayapaan. Simula noon, anya, tuwing ako'y nag-iisa, ito ang inuulit ko. Hindi mahaba. Hindi malakas.
Isang bulong lang. Panginoon, nandito pa ako. Mahirap man, kasama mo pa rin ako. Huwag mo akong iwan. Hindi ba't napakasimpleng panalangin yan? Tanong niya, tila retorikal. Pero sa bawat pagbigkas ko niyan, parang bumabalik sa akin ang lakas ng pagiging tao. Hindi bilang Santo Papa, kundi bilang isang anak ng Diyos na humihiling lang ng kasama. May mga naroroon na nagsimulang tumango. Si Mateo, na laging hirap magsalita ng tungkol sa sarili, ay ngayon ay tahimik na binubuo sa kanyang isipan ang parehong panalangin, tila inuukit ito sa loob ng kanyang puso. Gusto kong isipin niyo ito, dagdag ni Pope Leo XVI. Ang panalangin ay hindi obligasyon. Hindi ito kailangan lang tuwing may problema. Ang panalangin ay pagkakaibigan. Humugot siya ng hangin sa ngumiti. Kapag ang isang kaibigan ay totoo sa'yo, hindi mo kailangan ng mahabang mensahe. Kahit kumusta ka, ay sapat na. Ganon din ang Diyos. Hindi niya tinitingnan kung gaano kahaba ang iyong dasal. Tinitignan niya kung gaano ito katotoo. Nagtinginan ang mga tao. Tahimik na pag-amin sa sarili, matagal ko nang ginagawang formal ang panalangin ko. Parang trabaho. Parang checklist. Pero ngayong ang mismong Papa ay nagsabing sapat na ang isang buntong hininga, parang may nabuksan sa loob. Kapag pagod kayo, hindi nyo kailangang magdasal ng mahaba, patuloy niya. Sabihin nyo lang, Panginoon, nandito pa ako. At alam nyo kung ano ang mangyayari. Minsan, wala. Walang ilaw mula sa langit. Walang bulong. Pero sa pagdaan ng oras, mapapansin mong hindi ka na mag-isa. Tumigil siya, tumingin sa labas ng bintana na may dulo ng araw na papalubog. Ang panalangin ay hindi para kumbinsihin ang Diyos. Ang panalangin ay para paalalahanan ang sarili natin na hindi tayo kailanman iniwan. Tumayo siya muli, hindi para umalis, kundi para humakbang patungo sa gitna. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngayon, gusto ko kayong anyayahan. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kung nais niyong subukan, sabayan niyo ako. At sa unang pagkakataon, ang kapilya ay napuno ng mga boses, mahihinang tinig, may halong pag-aalangan, ngunit totoo. Panginoon, wika nila. Nandito pa ako, dagdag pa. Mahirap man eh. Kasama mo pa rin ako eh. Huwag mo akong iwan. Ang huling linyang iyon ay halos bulong na. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may bagay na dumaan sa buong silid. Isang paghinga. Isang paggalaw sa hangin. Isang yakap na hindi nakita, pero damang-dama. Hindi na nagsalita si Pope Leo XVI. Hindi kailangan. Ang kanyang mensahe ay hindi na salita. Ito ay naging presensya. At sa mata ng bawat isa, may bagong ningning. Hindi ito milagro sa karaniwang kahulugan. Walang gumaling. Walang bumangon mula sa pagkakasakit. Ngunit may gumaan. May gumaling sa loob. At iyon ang panalangin na hindi kailanman tinuro sa aklat, ang dasal na bumubuntong hininga. Nang tumahimik na ang mga tinig matapos ang panalangin halos bulong, tumayo si Pope Leo XVI sa gitna ng kapilya. Walang sinuman ang gumalaw. Wala ring nagtanong kung tapos na ang kanyang mensahe. Alam ng lahat, mararamdaman mo na may isa pa siyang gustong sabihin. At kung paanong pinakain niya ang kanilang kaluluwa, ngayong sandali tila nais niyang alagaan ang kanilang katawan. Alam nyo, simula niya habang muling naglalakad sa gitna ng mga bangko, matagal ko nang napansin ang isang bagay, sa ating pagtanda, mas madalas tayong magdasal para sa katawan. Panginoon, pagalingin mo ang tuhod ko. Panginoon, alisin mo ang kirot sa batok ko. Ngunit bihira nating itanong sa ating sarili, paano ko ba pinakikitunguhan ang katawan kong ito? Tumigil siya. Tumingin sa paligid. Ang katawan ay hindi lamang sisidlan. Ito'y templo. Bahagyang natahimik si Senora Lourdes, na kanina'y pinipigilan ang ubo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, kumikirot na tuwing malamig ang panahon. Ilang taon na niyang itinuturing ang katawan bilang kaaway. Ngayon, sa unang pagkakataon, parang naalala niya na ito ay kaibigan na matagal na niyang sinasaktan sa katahimikan. Nakilala ko ang maraming matanda sa kabundukan ng Peru, patuloy ni Pope Leo XVI. Babae na may 85 taon ngunit tuwing umaga ay naglalakad upang magdala ng tinapay sa kapitbahay. Lalaki na halos hindi na makakita, pero araw-araw pinapainom ng tubig ang kanyang mga halaman. Napangiti si Mateo. Ganyan din ang nanay ko noon, bulong niya kay Esperanza.
Sa mga nayon, sabi ng Papa, hindi itinuturing na kahihiyan ang mabagal na paglakad. Ang bawat hakbang ay iginagalang. At ang pagkain ay hindi minamadali, ito'y dasal, ito'y pagninilay. Muli siyang tumingin sa paligid. Gusto kong tanungin kayo, kayo ba'y nagpapahinga? Kayo ba'y kumakain ng may pasasalamat? Kayo ba'y kumikilos hindi para tumakbo, kundi para maramdaman ang hininga ng buhay? Walang sumagot, ngunit bawat isa ay tila nagtanong sa sarili. Si Don Guillermo ay biglang napalunok, parang may naalala. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, kung kailan hindi niya pinansin ang katawan niyang pagod at pilit pang nagtrabaho. Mula noon, hindi na siya lubusang gumaling. Nais kong sabihin ito sa inyo, mga minamahal kong kaibigan, patuloy ng Papa. Ang pagtanda ay hindi dapat maging dahilan para tratuhin ang sarili bilang sirang makina. Ang katawan ay pagod. May sakit. Pero hindi ito basura. Hindi ito patay. Buhay pa kayo. Tumingin siya kay Rosario na bahagyang nakayuko. Rosario, kapag hinawakan mo ang iyong mga kamay, ano ang nararamdaman mo? Nagulat si Rosario, ngunit marahan niyang hinaplos ang sariling palad. Luma, sabi niya, halos pabulong. Hindi, sagot ng Papa, hindi luma. May kasaysayan. May mga luhang bumaba sa pisngi ng ilan. Walang iyak, walang hikbi. Tahimik. Malalim. Simula ngayon, sabi niya, gusto kong subukan niyong hawakan ang sarili ninyong katawan bilang panalangin. Kapag nagsusuklay ka, isipin mong tinatanggap mo ang iyong pagiging buhay. Kapag naglalakad ka, kahit sa loob lang ng bahay, isipin mong ipinagdiriwang mo ang kakayahan mong gumalaw. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan. Muli siyang naupo, ngunit hindi siya nanahimik. At ang pagkain, dagdag niya, ay hindi lang para busugin ang tiyan. Isa itong sakramento ng pang-araw-araw. Bawat kutsarang mainit na sabaw, bawat pirasong tinapay, ay paalala, buhay pa ako. At ito'y biyaya. Muling tumingin sa kanya ang mga matatanda. Hindi nila namalayan na ang gutom na kanina'y hindi nila iniinda ay unti-unting gumising, hindi dahil sa tiyan, kundi dahil sa diwa. Pagpalain niyo ang pagkain niyo, sabi ng Papa. Hindi kailangang may dasal na mahaba. Minsan sapat nang sabihing salamat. Dahil sa edad natin, ang bawat kagat ay alaala. Ang bawat inumin ay tagumpay. Ang bawat pagnguya ay patunay na may misyon ka pa. Tahimik ang paligid. Si Esperanza ay marahang humawak sa kanyang tiyan, saka napangiti. Parang naramdaman niyang muli ang kaligayahan ng unang sopas na niluto ng kanyang ina noong siya'y bata. At pagkatapos, tumingin si Pope Leo XVI sa kanilang lahat. At sa huli, anya, ay ang pagkilos. Hindi ko sinasabing tumakbo kayo o bumalik sa ehersisyo ng kabataan. Sinasabi ko, gumalaw kayo. Itaas niyo ang mga braso kahit papano. Umikot sa sala. Maglakad sa hardin. Huwag hayaang mamatay ang katawan dahil lang iniisip mong matanda ka na. Tumango si Mateo. Kaya ko pa siguro, anya sa sarili. Ang bawat pag-unat ay paalala na buhay pa ang templo ng iyong kaluluwa. Ang bawat hakbang ay panalangin ng pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Matanda na rin. Nanginginig na. Ngunit sa kanyang tingin, ito'y mga kamay na nakahawak ng buhay, ng pag-ibig, ng panalangin. Kung kaya ninyo, dagdag niya, yakapin niyo ang mga taong mahal niyo. Yakapin niyo ang inyong sarili. Huwag kayong matakot sa haplos. Huwag kayong matakot na humiling ng masahe, ng paghawak. Ang katawan ay nangangailangan ng presensya, tulad ng kaluluwa. Tahimik muli. Ngunit hindi ito katahimikan ng takot. Ito'y katahimikan ng pagtanggap. Bawat isa'y tila umamin, may katawan pa ako. At, kailangan kong alagaan ito. At sa huling sandali ng kanyang mensahe, tumingin si Pope Leo XVI sa kanilang lahat. Hindi ko hinihiling na maging kabataan kayo muli. Ang hinihiling ko lang ay pakinggan nyo ang inyong katawan na parabang ito'y kaibigan. Hindi siya laging malakas. Pero hindi rin siya iniwan ng Diyos. Napayuko siya. Saka tumingin sa krusipihong nasa likod ng altar. Maging si Jesus, bago siya namatay, ay nagsabing, ako'y nauuhaw. Hinayaan niyang madama ng katawan ang sakit. At sa sakit na yon, nandoon ang kaligtasan. Tumayo siya sa huling pagkakataon sa kabanatang iyon. Kung nararamdaman niyo ang hapdi, ang pagod, ang panginginig, hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos ay hindi lang sumasama sa kaluluwa, kasama niya ang katawan niyo sa bawat hakbang.
Tahimik na nakaupo si Pope Leo Racie, bahagyang nakasandal, ang mga matay tila nakatingin sa isang lugar na hindi maaabot ng sinuman sa silid. Sa pagitan ng kanyang mga daliri ay ang kanyang rosaryo, ngunit hindi niya ito ginagamit bilang dasal ngayon, hawak lang, parang alaala ng 100 panalangin na dumaan sa kanyang kamay. At saka siya muling nagsalita, nang hindi itinaas ang kanyang boses. May isang babae na hindi ko makakalimutan. Wala siyang titulo. Wala siyang posisyon. Wala rin siyang mga ari-arian. Pero siya ang isa sa pinakamaimpluwensyang taong nakilala ko sa buong buhay ko. Nagkatinginan ang ilan. Ang mga mata ng grupo ay napuno ng pagtatanong, ngunit wala sa kanila ang nagsalita. Naghintay lamang sila. Marahan. May pananabik. May paggalang. Mahigit 40 taon na ang nakalilipas, anya. Bago pa ako maging kung sino man ako ngayon. Isa akong simpleng pari na ipinadala sa mga bundok ng Peru para maglingkod sa isang maliit na komunidad. Isang araw, may nagsabi sa akin na bisitahin ko raw ang isang matandang babae na halos hindi na lumalabas ng kanyang bahay. Umikot ang tingin ni Pope Leo Racie sa silid, at parang bawat matay hinihila niya papasok sa alaala. Nakalakad ako ng ilang kilometro, sa putik, sa pataas na daan, hanggang sa makarating ako sa isang maliit na kubo na yari sa putik at dayami. Walang pinto. May kurtina lang. Kumakatok sana ako pero narinig na niya siguro ang yabag ko. Inilabas niya ang kanyang ulo mula sa loob at mumiti. Napangiti rin si Esperanza, hindi niya alam kung bakit. Marahil ay naramdaman niya ang simpleng yakap ng eksenang iyon. Padre, sabi niya, pasok ka. May mainit akong tsaa. Tumigil ang papa at napangiti. Hindi niya tinanong kung bakit ako nandoon. Hindi niya tinanong kung sino ako. Inalok lang niya ako ng tsaa. Isang tasa. Mainit. Mabango. At sa kanyang bahay, sa gitna ng kanyang katahimikan, ako ay naupo. Tahimik ang buong kapilya. Parang ang hangin mismo'y huminto upang makinig. Hindi kami agad nag-usap. Umupo lang kami magkaharap. Pinapanood niya akong uminom ng tsaa. At nang kalahating tasa na ang aking naiinom, saka lang siya nagsalita. Sabi niya, alam mo, padre, ang pinakamagandang bagay sa pagtanda ay hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Napatigil si Pope Leo Racie. Parang ang bigat ng salitang iyon ay hindi nabawasan sa paglipas ng mga dekada. Hindi ko na kailangang sumagot, sabi pa niya. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit ako ganito, bakit ako ganyan. Hindi ko na kailangang habulin ang kahit ano. Ang tanging kailangan ko na lang ay mamuhay at magmahal. Ilang sandali ng katahimikan. Saka muling nagsalita ang papa, ngayon ay may kaunting pagbasag sa kanyang tingin. Ako, isang batang pari noon, puno ng mga plano, ng hangarin, ng ambisyon, ay napaupo lang. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi lahat ng aral ay itinuturo sa aklat. Minsan, isang tasa ng tsaa, isang matandang babae, at isang tahimik na hapon ang sapat para maintindihan mo ang Diyos. Muling dumaan ang liwanag sa mga bintana ng kapilya, parang pinatotohanan ang kwento. Umalis ako sa bahay niya nang hindi ko siya pinayuhang magsimba. Hindi ko siya binigyan ng dasal. Ang iniwan ko lang sa kanya ay isang yakap. At ang iniuwi ko sa akin ay isang katotohanan, ang taong pinakamatanda sa silid ay maaaring siya ring pinakabuhay. May mga luhang lumalabas sa mga mata ng ilan, ngunit wala ni isa ang tumingin sa lupa. Ang mga luha ay hindi pag-iyak ng lungkot, ito'y luha ng pagkilala. Luha ng iako rin. Luha ng isalamat. Maraming taon akong nagsermon sa mga simbahan. Nakipagpulong sa mga pinuno ng mundo. Nagsulat ng mga liham para sa milyon-milyon. Ngunit, sa totoo lang, ani Pope Leo Racie, ang isa sa pinakamahalagang aral sa buhay ko ay nanggaling sa isang matandang babae na wala nang kailangang patunayan. Ang kanyang bahay ay simpleng kubo. Pero ang kanyang puso ay palasyo ng kapayapaan. Tumayo siya. Hindi marahas, hindi biglaan. Taimtim. Tumingin siya sa paligid at nagsalita muli, dahan-dahan, tila bawat salita ay binibitbit ng hangin. Ngayong kayo'y naririto, gusto ko kayong tanungin, ano pa ba ang sinusubukan niyong patunayan? Sa sarili ninyo? Sa mundo? Sa mga anak ninyo? Sa mga nawala na? Walang sumagot. Pero may mga puso ang umamin. Hindi nyo na kailangang maging mas bata. Hindi nyo na kailangang gawin ang dati nyong ginagawa.
Hindi nyo na kailangang alalahanin ang mga pagkukulang ng kahapon. Ang tanging kailangan nyo lang ay mabuhay at magmahal. Si Senora Carmen ay pumikit. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang isip, nakita niya ang kanyang asawa, matagal nang pumanaw. Nakita niya ang kanilang huling yakap. At ngayong oras na ito, sa wakas, hindi na ito masakit. Isa na lang itong alaala. Magaan. Payapa. Ang papa ay muling nagsalita, halos pabulong. Kung isang tasa ng tsaa ang naging daan para sa akin, upang matutunan ang isang katotohanan, baka para sa inyo ay isa itong salita. Isang yakap. Isang buntong hininga. Baka ito na. Napatingin siya sa krus sa likuran ng kapilya. At sa huling pagkakataon para sa kabanatang iyon, siya ay lumapit sa altar. Hindi para magsalita, kundi para tumahimik. Hindi para tapusin, kundi para ipagpatuloy sa loob ng bawat isa. Sa gitna ng katahimikan, habang ang liwanag ng hapon ay unti-unting nagbabago ang tono sa loob ng kapilya, muling tumayo si Pope Leo XVI. Marahan. Walang pagmamadali. Tila siya ay hinihila hindi ng tungkulin, kundi ng isang panloob na panawagan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakaipit sa likod, ngayon, bukas na, nakalaylay sa gilid ng katawan, para bang handang tanggapin ang lahat ng dadaloy sa oras na ito. Lumapit siya sa harap ng altar. Humarap muli sa grupo, na ngayon hindi na isang delegasyon mula sa Peru, kundi isang pamilya na ipinanganak sa loob ng katahimikan, luha, at liwanag ng buong hapon. Gusto ko kayong imbitahan ngayon, wika niya, sa isang panalangin na hindi lamang para sa Diyos, kundi para rin sa inyo. Tumango si Mateo, hindi para magbigay ng permiso, kundi bilang pagtugon, isang mula sa isang kaluluwang matagal nang nauuhaw. Minsan, patuloy ng Papa, iniisip nating ang panalangin ay pawang mga salita lamang. Ngunit sa katotohanan, ang pinakataos-pusong panalangin ay nagsisimula sa pananahimik ng loob. Kapag ang puso ay handa, kahit isang buntong hininga ay naririnig sa langit. Muling bumaba ang kanyang tinig, parang himig ng isang lulabayong matagal nang nawala sa ating kabataan. Kung nais niyong isabay ang inyong puso sa akin, hayaan niyo akong magsalita para sa ating lahat. Walang sumagot. Ngunit lahat ay nakiisa. Isa-isang ipinikit ang mga mata, marahang inunat ang mga palad, o yumuko ng bahagya, na parang isinusuko ang lahat sa isang Diyos na hindi kailanman lumayo. At nagsimula si Pope Leo XVI. Panginoong Jesus, masdan mo ang iyong mga anak na narito ngayon. Hindi na sila bata, hindi na rin laging malakas. Ngunit bawat isa sa kanila ay may katawan na naging sasakyan ng iyong misyon. Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga kamay, may mga kulubot na, ngunit ang mga kulubot na iyan ay tanda ng serbisyo. Ilang ulit nang nagluto, naglaba, humawak, yumakap, nagdasal. Masdan mo ang kanilang mga tuhod. Hindi na ganoon katatag, ngunit ilang beses nang lumuhod sa iyong harapan. Sa lungkot. Sa pasasalamat. Sa pag-asa. Panginoon, pakinggan mo ang tibok ng kanilang puso. Hindi na kasing bilis, hindi na kasing lakas, ngunit nananatiling marunong magmahal. Nanatiling bukas, kahit ilang ulit nang nasaktan. Sa bawat puting buhok may alaala. Sa bawat peklat may sakripisyo. Sa bawat katahimikan may panalangin na hindi nasambit. Panginoon, kung minsan ay nakakalimutan ng mundo ang mga gaya nila. Ngunit alam ko, hindi mo sila kailanman kinalimutan. Si Pope Leo XVI ay napahinto. Huminga ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng kanyang sariling panalangin. Ramdam niyang bawat salita ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa kanya. Panginoon, bigyan mo pa sila ng lakas. Hindi para tumakbo, kundi para manatiling nakatayo sa gitna ng pagod. Bigyan mo sila ng liwanag. Hindi para magliwanag sa entablado, kundi para magsilbing gabay sa mga nawawala sa dilim. Kung ang kanilang mga anak ay abala na, kung ang kanilang mga kaibigan ay nauna na, kung ang katawan ay may iniindang sakit. Panginoon, naway ikaw ang manatiling kasama. Marahang pumikit si Pope Leo XVI, at sa kanyang pagpikit ay parang ang buong silid ay yumuko. Hindi sa harap niya, kundi sa harap ng presensyang hindi kailanman nakita, ngunit palaging naroroon. Tingnan mo, Panginoon, ang kanilang mga mata. Marami nang nakita. Mga tanawin ng sigla, ng lungkot, ng tagumpay at kabiguan. Pero kahit sa kabila ng lahat, narito pa rin sila. Umaasa. Nagmamahal. Nagdarasal.
Kung darating man ang gabi ng kanilang buhay, Panginoon, hayaan mong ito ay maging isang mahinahong dapit-hapon, hindi puno ng takot, kundi puno ng kapayapaan. May narinig na hikbing mahina. Isang madre ang tahimik na umiiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkaalam na saksi siya sa isang banal na sandali. Isang sandaling hindi kayang ulitin, hindi kailanman kayang bilhin. Panginoon, Anang Papa, kung makalimot man sila sa mga pangalan, sa mga petsa, sa mga lugar, huwag mo sanang hayaan na makalimutan nila na sila'y minahal. At mahal mo pa rin. Kapag ang lakas ay wala na, maging ang iyong presensya ang kanilang sandigan. Kapag ang boses ay mahina na, maging ang iyong katahimikan ang kanilang musika. At kapag dumating ang oras ng katahimikan na hindi na mapigilan, yakapin mo sila ng buong buo. Panginoon, hindi lahat ay ipinanganak upang magturo, magsulat, mangaral. Ngunit lahat ng naririto ay nagturo ng pag-ibig sa sarili nilang paraan. Sa bawat sopas na inihain, sa bawat dasal na tahimik, sa bawat yakap na ibinigay. Sa iyong mata, Panginoon, sila'y hindi mahina. Sila'y haligi, ugat, ilaw, alaala, patotoo. Bumaba ang boses ng Papa hanggang ito ay halos pabulong. Isang huling linya, tila isinuko mula sa kailaliman ng kanyang puso. At sa dulo ng lahat, Panginoon, hayaan mong maramdaman nila ito, na hindi sila kailanman iniwan. Na hanggang huli, may Diyos pa rin na tumatawag sa kanila sa pangalan. Tahimik. Walang gumalaw. Wala ring gustong bumalaw. Ang panalangin ay natapos na. Ngunit parang ang Diyos ay dumaan sa bawat upuan. Isa-isa. Hindi marahas. Hindi mahimala. Tahimik lang. Presensya. Si Pope Leo XVI ay hindi agad bumalik sa kanyang upuan. Nanatili siyang nakatayo sa harap. Tumingin sa bawat isa, isang titig na walang hinihinging kapalit. Isang titig na nagsasabing, narinig ka. At sa wakas, muli siyang umupo. Walang sermon. Walang aral. Tanging katahimikan. Isang katahimikan na nagsisilbing mapa, isang gabay pauwi, pabalik sa sarili, pabalik sa pag-ibig, pabalik sa Diyos. Hindi agad bumangon si Pope Leo XVI mula sa kanyang upuan. Nanatili siyang nakayuko, ang mga kamay ay magkasamang nakapatong sa kanyang kandungan, tila hindi pinipilit tapusin ang isang sandaling hindi niya pag-aari. Wala sa kanyang kilos ang pagkukunwari. Ang lahat sa kanya ay paggalang. Hindi sa sarili kundi sa katahimikan. Sa harap niya, ang mga mukha ng matatanda ay hindi na kagaya kanina. Hindi na iyon ang mga mukhang bitbit ang pagod ng mga taon. Ang mga mata ngayon ay tila hindi naghahanap ng sagot, kundi may tinanggap ng mas mahalaga, kapayapaan. Walang sinabi ang Papa. Wala rin siyang idinagdag. Ang kanyang katahimikan ay nagsilbing huling mensahe, huling pagyakap. Isa-isa niyang tinignan ang mga mata ng kanyang mga bisita, hindi para magpaalam, kundi upang tiyaking ang kanyang presensya, ay hindi nagmamadaling iwan sila. Ang liwanag mula sa bintana ng kapilya ay naging malambot. Nasa pagitan na ng hapon at dapit-hapon ang oras. Sa ganitong sandali, ang mundo ay tila humihinga ng mas banayad. Walang palakpakan. Walang hudyat ng pagtatapos. Lahat ay unti-unting naupo ng mas diretsyo, para bang tinatanggap na yon na ang huling salita, at sapat na yon. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Pope Leo XVI. Dahan-dahan. Walang yabang, walang drama. Parang isang lolo na natapos lang magkwento sa kanyang mga apo sa huling gabi ng bakasyon. Tumingin siya sa krus sa harap, bahagyang tumango, at saka lumakad papalayo sa altar. Walang bodyguard. Walang banda. Walang sinuman ang nagtangkang lumapit. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Ang kanyang paglalakad ay parang dasal na isinulat gamit ang mga hakbang. Nang mawala na siya sa paningin, nanatiling tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Walang nagtanong kung ano na ang susunod. Ang bawat isa ay tila naglalakbay pa rin sa loob ng kanyang sarili, at ang kanilang mga katawan ay nananatili lang na bahagi ng kapilya. Hanggang sa unti-unting tumayo si Mateo. Hawak ang kanyang baston, tumingin siya sa kisem. Salamat, bulong niya, hindi malinaw kung para kanino. Pero sapat na yon. Sumunod si Esperanza. Ang kanyang pagkilos ay tila mas magaan. Wala nang mabigat na tanong sa kanyang mukha. Lumakad siya paalis, hindi nang may pagmamadali, kundi may bagong ritmo. Parang may tugtugin siyang siya lang ang nakakarinig. Si Senora Lourdes ay hindi agad tumayo.
Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang rosaryo mula sa bag, pinisil ito, tapos tumingin sa langit. Sa wakas, ang rosaryong ito ay hindi nagamit lang ng ugali, ito na'y naging kausap. Isa na itong hawakan sa isang bagong uri ng panalangin. Si Don Guillermo, na bihirang ngumiti, ay lumapit kay Rosario at marahang inalok ang kanyang braso. "Samahan mo ako?" tanong niya. Nginisyan siya ni Rosario. "Palagay ko hindi lang ako ang umuwi na may bagong hakbang." Lumabas sila ng kapilya, isa-isa. Walang pila. Walang direksyon. Wala ring nagsabi kung ano ang susunod. At iyon ang kagandahan ng sandaling iyon, lahat ay umalis dala ang isang bagay na hindi kailanman maaaring ilagay sa salita. Sa labas, ang hangin ng Roma ay malamig ngunit hindi matalim. May halong init na hindi mula sa araw kundi mula sa loob ng dibdib. Isa-isang naglakad ang mga matanda, pabalik sa kung saan man sila nanggaling, ngunit may bagong dalang pakiramdam, parang hindi lang sila bisita ng simbahan, kundi bahagi ng isang lihim na pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa sumunod na mga araw, sa kani-kanilang mga tahanan, ang epekto ng sandaling iyon ay unti-unting nagpakita. Si Mateo, na dating ayaw lumakad ng walang kasama, ay nagsimulang mag-ikot sa kanyang bakuran tuwing umaga. Hindi upang mag-ehersisyo, hindi rin para sundan ang payo ng doktor, kundi para sabihing buhay pa ako. At ito'y mahalaga. Si Esperanza, na bihirang tumawag sa kanyang mga anak, ay muling kinuha ang telepono. Hindi para magreklamo, hindi para mangaral, kundi para sabihing mahal kita. Wala akong ibang kailangan kundi ang marinig ang boses mo. Si Senora Carmen, na ilang taon nang hindi makapagpinta, ay kinuha muli ang kanyang lumang kahon ng mga watercolor. At sa unang pagkakataon, pininturahan niya ang isang tasa ng tsaa sa gitna ng isang lamisang gawa sa putik. Sa ilalim nito, sumulat siya ng maliit na mensahe, "Wala na akong kailangang patunayan." Si Don Guillermo ay nagsimulang magsulat ng mga tula tuwing gabi. Walang balak ilathala. Walang balak ipabasa. Ang kanyang tula ay hindi para sa iba. Ito'y para sa sarili. Para sa Diyos. Para sa lahat ng salita na hindi niya nasabi sa mga taong mahal niya. At si Rosario, sa bawat paggising niya sa umaga, ay may bagong dasal. Hindi ito mahaba. Hindi rin ito bago. Ngunit ito'y galing sa puso. "Panginoon, salamat. Kahit masakit ang katawan, gumising pa rin ako. Salamat. Nandito ka pa rin." Minsan, sa isang munting kapihan sa 5, nagkita sina Esperanza at Lourdes. Hindi sila nagplano. Nagkataon lang. Ngunit nang magkita sila, walang tanong kung kamusta ang Vatican. Walang pag-usisa kung ano ang nangyari pagkatapos. Sa halip, ngumiti si Esperanza at hinawakan ang kamay ng kaibigan. "Hindi pa rin ako sigurado sa lahat ng bagay," sabi niya, "pero sigurado na ako sa isang bagay, may saysay pa rin ang bawat araw." Si Lourdes ay tumango at mumiti. "At kung isang buntong hininga lang ang kaya ko, iyon ang magiging panalangin ko." Sa kabilang dulo ng mundo, sa isang silid ng Vatican, si Pope Leo XVI ay muling naupo sa kanyang maliit na mesa. Sa tabi ng bintana, ang araw ay muling lumulubog. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng tsaa. Maingat niyang ininom ito, marahang huminga, at sa ilalim ng kanyang hininga ay may mahinang bulong. "Salamat sa kanila. Tinuruan nila ako ng higit sa itinuro ko." Wala siyang isinulat. Wala siyang dokumentong iniwan. Ang mga salita ay hindi na kailangang itala dahil ang mga ito ay naitanim na sa puso ng mga tumanggap, sa mga kamay na muling yumakap, sa mga paang muling naglakad, sa mga kaluluwang muling nagtiwala. At ang kapilyang iyon, na tila isang ordinaryong lugar lamang sa gitna ng isang damba ng punang kasaysayan, ay ngayon isa ng banal na alaala sa mga pusong naroroon, hindi dahil sa grandiosong himala, kundi dahil sa tahimik, taos-pusong pakikipagtagpo. Sa mundong nagmamadali, isang grupo ng matatanda ang piniling makinig. At sa katahimikang iyon, natagpuan nila ang tinig ng Diyos. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.